Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Magnanakaw, traidor, mangbubudol, ngayon sinungaling pa. Yan si Kuting, wala nang tamang ginagawa. Kung meron man siyang tama, tama sa utak, oo. Hindi pala totoo na umaten si Kuting sa DepEd Conference meeting ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang panlulokong ito ay pinost pa sa social media upang lokohin ang taong bayan. Ang nakakabanas pa dito ay paano nga makaka-attend itong Kuting na ito sa conference meeting ng DepEd nasa ibang bansa nga. Bising ginagasto ang nakaw na pera at ang 600 million lotto jackpot prize. Napakasinungaling talaga ng Kuting na ito pero patuloy pa rin na sinusuportahan ng mga loyalistang PANOK. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, ilan mga sundalo, pulis namatay under his administration. Kahit isang beses, never punta at i-comfort ang asawa o nanay or kahit bumisita sa mga sugutan. Pero may oras para sa kasalang Akuzar Abuitis at manood ng concert ng Coldplay. Paano tayo hindi mabubwisit sa adik na ito? At sabi din ng isang netizen, sige, ituloy mo lang para ang taong bayan ay laging aware sa mga politiko na kinakalawang ang mga konsensya. Ang slogan nila ay service to myself, not to the people. Sabi din naman ng isang netizen, at walang teleprompter si Tatay Diggs. He tried hard himself to express in Filipino dialect. Iyan ang genuine na leader na nagmamahal ng taong bayan, walang pekehan, tama nga lang tinawag na budol-budol man. Ngayon, ibubuking natin na ito pa lang si Marcos. Peke pala yung kanyang mga cabinet meeting. Ibubuking natin and I will give you about 2 or 3 examples na peke, no? At magiging reference natin dito si Juan Ponce Enrile. Nakita nyo sa thumbnail natin si Juan Ponce Enrile. So tignan natin, una, share natin. Nasaan na ba yun? Una natin dito ay eto. Kung makikita ninyo ito, di ba yung date niyan is January 11, di ba? At makikita ninyo ang balita diyan sabi sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos tinalakay, tinalakay ibig sabihin may meeting sila diyan sa sectoral meeting ngayong araw ang hakbang ng Department of Education. So gustong palabasin na andito si Sara Duterte. Kabilang ang pagpapataas ng kasanayan ng mga guro pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante sa nutrisyon at paglaban at bullying at kung ano-ano pa. Layunin ng pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang mga guro at mag-aaral para mapataas ang ranggo ng bansa ng program o yung PISA. No? At kung titignan ninyo, nasa meeting daw, kuno. Kuno pa lang yan, hindi pala totoo yan. Bakit? Paano ko nasabi? Kung titignan ninyo dito, andyan si Sara Duterte, ang VP Sara at sekretarya niya sa education. Ayan o, kita nyo? I-browse natin yung mga larawan. Yan. Tingnan natin. Yan. Bakit ko nasabi na peke? Kita nyo, nasa meeting daw siya ng Department of Education. Ayan siya, kunwari may tinitignan. Pero ito, kung titignan ninyo, ito pala ay old photo. Di ko alam kung kailan ito kinuha, pero old photo yan. Bakit ko nasabi? Nandyan si Juan Ponce Enrile eh. Bakit? Sige nga. Sabihin nyo nga sa akin. Sabihin nyo nga sa akin kung kailan nyo huling nakita si Juan Ponce Enrile. Tell me. Matanda na si Juan Ponce Enrile.
Kita nyo nga nung last na birthday niya. Uy, parang parang campaign commercial. Okay, 99 and counting. Wow. 99 and Yes. waiting. And waiting for 100. Waiting. Ito, 99th birthday niya last year, if I'm not mistaken. Last year. So 99 siya. Ngayon, magwa 100 na siya. At hindi ganito itsura niya ngayon. Hindi ganito, mas matanda pa siya ngayon. Doon sa programa niya makikita ninyo, wala na siya doon sa programa niya na Bayan ni Mang Juan. Waiting for 100. Corina, don't ever think that you have all the time. Di ba ito yung programa niya dito sa Bayan ni Mang Juan? Ang laging present, tignan nyo naman, nasa bahay lang siya. Tignan nyo yung itsura niya dyan, halos parang bangkay na. Sorry ha, pero yan yung itsura niya. Kung malakas-lakas pa si Juan Ponce Enrile, bakit siya nasa bahay lang? Ayan, nasa bahay lang. Samantalang yung dalawang co-host niya nasa mismong studio, nasa mismong station. Tingnan nyo, ayan. Ito, matagal-tagal na to. Kahit tignan ninyo yung programang sa Bayan ni Mang Juan ng SMNI, wala na siya. Tignan nyo may itsura niya dyan, pa 100 years old na yan. Yung dalawang co-host niya, si Admar at saka si ng pangalan nitong isa, nasa studio sila pero siya nasa bahay lang. Yan, ewan ko nga ba bakit pa nilagay ni Bongbong Marcos na Chief Presidential Legal Counsel ito. Nasa retirement period ang age na 100 years old na ngayon. Tignan nyo. Pero makikita ninyo dito, nandito pa daw siya sa cabinet meeting samantalang doon nga sa Bayan ni Mang Juan, wala siya doon eh. Diyan pa lang peke. Tignan nyo. Tapos nilagay niya dito si Sara Duterte. Samantalang wala na si Sara Duterte. Wala. Kumbaga hindi na sila, matagal nang nakita natin na magkasama sila sa isang event. Bakit ko nasabi? Kasi tignan nyo naman, ayan, nandyan siya, Nandito siya, si Sara Duterte, ang katabi ng kanyang spokesperson. Nandito siya, ayan, Oh. Tapos, may meeting kunwari. Pero tignan ninyo, nilabuan itong paano natin malalaman kung anong date niyan, kung nilabuan. Pero mabibisto pa rin siya dito, na ito, matagal na ito, old photo ito, papakita ko sa inyo. Kunwari nasa meeting siya, una yan si JPE, wala talaga yan. Ngayon, puntahan natin yung live, kasi ang title niyan is ito, 'di ba? Ang heading nito is nasaan na 'yon? Meeting ng Department of Education January 11. Puntahan natin mismo yung live. Yung live nito kasi January 11 din. Ito. Tignan nyo ito. The same. 'Di ba? January 11 'yan. Briefing ng Department of Education. 'Di ba? The same January 11. Pero ito ay live. Ngayon, pag pinlay natin itong live na 'to, tanggalin natin yung music. Pag pinlay natin itong live na 'to, yan. Siya lang makikita mo. Walang nangyari yung kagayang picture kanina pinakita ko na nasa hall sila, conference hall. Ganyan lang makikita mo kahit i-fast forward mo ito. Yung ito lang, yung USEC niya lang, yung spokesperson lang ni VP Sara na tinatanong-tanong siya ng mga media. Ayan kahit tapusin mo nyo ito hanggang 34 minutes. Wala, ganyan. Pero sa balita, yan lang Sa balita, nilagay niya dito, yung meron daw sectoral meeting. 'Di ba? Sectoral meeting ng Department of Education. Nandyan
Andyan ito yung spokesperson, oh. Ayan, oh. Ayan. Pero ang sa live kasi wala kang makikitang live na nangyari talagang ganito, eh. Oh, another example, eto na naman, January 2. Ito January 2 naman, pangalawang example natin. Sabi na naman dito, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Anti-Money Laundering Council or AMLC at iba pang ahensya ang pinalakas na implementasyon ng Executive Order number 33 upang talakayin bla bla bla, ang dami. Oh, sa sectoral meeting na naman, nakita nyo naman, oh, sectoral meeting na naman yan. Oh. Tinalakay ang pagsasaayos ng finance entities, pagpapaigting ng money laundering, oh, kung ano-ano. Nakita nyo, oh, dito hindi nilabuan. Pero tignan ninyo, andyan na naman si Juan Ponce Enrile. Kita nyo, old photos yan. Sa programa nga niya, hindi nyo makita, eh. Ayan, Ayan, sectoral meeting daw. Andyan si Kumag na Benhar Abalos. Andyan si, ewan, sino ba to? Si Delphine Lorenzana. Old photos, tingnan natin. Yan lang, oh. Kunwari, may tinitignan sila, kunwari nasa meeting talaga, ganun. Para ipakitang masipag daw yung Pangulo, oh, ayan. Delphine Lorenzana, yan lang. Tatlo na yan, tatlong picture lang ang pinakita. Pero doon sa headings, ayan, as usual, sectoral meeting daw yan. Sectoral meeting, conference, bla bla bla. Andyan yung Pangulo, masipag. Nakita natin, picture. Pero, doon sa live, ito, dito sa live, tignan nyo. The same, January 2 din. Di ba ito, January 2? Yan o, January 2. Di ba? Pero doon sa live, hindi mo makikita yung Pangulo. Ito, dito sa live, January 2 yan, ayan, ano yung heading? Parehas din. Live Presidential Communication holds press briefing with anti-money laundering. Cancel January 2. Ito yung live. No? Pag inopen mo tong live na to, wala kang makikitang Pangulo. Ayan Magandang lang. umaga, Malacanang Press Corps, and welcome sa ating press briefing ngayon araw, January 2. Wala kang makitang Pangulo dyan. Yan, ganyan lang siya. Yan lang. Yan mga Q&A ng mga media, yan lang makikita mo. Yan lang, mga ganyan. Pero, doon sa dito, may nangyari daw na ganyan. Sige nga, magpakita nga kayo ng live na ganito. Sabi ko nga, basehan natin dito si Juan Ponce Enrile, eh. Ayan, wala na nga, nasa bahay lang. Bedridden na nga ata itong si Juan Ponce Enrile. Kung merong finding Rimulya, finding Juan Ponce Enrile din tayo. Abay, pinapasahod din natin itong si Juan Ponce Enrile. Gabinete yan. Kaya nasa 270,000 mahigit ang sahod nito buwan-buwan pero hindi natin nakikita. Pero dito, nandito daw siya sa cabinet meeting ni ni Marcos. Peke. Gusto lang ipakita na masipag daw itong Pangulo na ito. Samantalang, makikita nyo sa press briefing, wala, mga tauhan niya ang nandyan lang. Di ba? Samantala, kita nyo naman ang press briefing ni Pangulong Duterte. Ayan, Moment. Kita nyo. So I can explain to the nation, explain to you, the Press briefing. Wait, updates, tanggalin ko muna. was on. Okay. Ito, press briefing ng Pangulo, compare natin. November 7, 2018. President Rodrigo Duterte presides over the 31st cabinet meeting at Aguinaldo State Dining Room in Malacanang, November 6. During the first part of the meeting, the President discusses and lecture on drugs and lawless violence, blah, blah, blah. Pero kita nyo, live yan. Live, nagsasalita. My order
for Ayan, tama. Si Tatay Digong, araw-araw may talk to the the people siya. Philippine Army. Si Ah. Kahit i-forward natin yan. O, kasi ano yan eh. 1 hour yan eh. Oh. Well, good. You can tumatawag. Yan ang totoong From cabinet Rally meeting. 47. Wounded in police operation, 475. Yan ang totoong cabinet meeting. Ito, ini-example ko lang, pinapakita ko lang. Comes from Lanod. Pero isama po na kayo lahat. Ah. Bigyan ko pa kayo ng ibang example. Saan pa ba yung ibang cabinet meeting ni ano? Ni Duterte. Ibang date naman. Tignan ninyo The same thing. Part 1. President Duterte meets with several cabinet members and addresses his country anew in his second talk to the people this week about the latest development in COVID. May COVID yan habang tayo nasa bahay. Okay? Safe na safe tayo sa bahay. Si Pangulong Duterte nasa trabaho. Tingnan nyo. Gaano kahaba yan? 50 minutes. Present talaga ang araw na ito. Diba? Dinaw. Ano bang dinaw? Yan yung totoong cabinet meeting. Hindi picture. Gusto mong, live. Basta lang akala mo in your diba? poor judgment, kailangan mo pa ng 3 Example lang yan. Hindi na natin kailangan example lang yan. At alam nyo ba, ang kay Marcos, hanapin natin yung kay Marcos. So kay Marcos, meron siya. Ito yung pinakauna. 5 minutes lang to. Ito yung pinakauna at I think ito na yung pinakahuli. Ito yung kay Marcos. Nandito pa si VP Sara. Tingnan natin Ito. First cabinet meeting, Aguinaldo State Dining Room, Malacanang, July 5, 2022. Kakaupo ni Marcos dito. Sabi niya, President Ferdinand R. Marcos Jr. presides over his first cabinet meeting at the Aguinaldo State Dining Room on July 5. Chief Executive of the and Department of Agriculture Secretary calls the meeting over may Department of Education pa dyan. Department of Education, VP Sara Duterte. First cabinet meeting, si Sara Duterte pa dito ang nag-lead ng prayer. Tingnan nyo 5 minutes lang to, hindi pa 1 oras. Ganyan lang. Ito yung pinakauna. First cabinet meeting, July 5. Ganyan lang. 5 minutes lang to. Yan si VP Sara Actually, hindi pa prepared tong meeting na to. Kasi 'di ba dapat may prayer leader na dito, pero tingnan ninyo. Yan, nandiyan pa si VP Sara. Wow, dami nila dito Completos attendance. Kala mo ang sipag-sipag Let me call the cabinet meeting to order. We have been given a suggested agenda which we will sort of more or less follow. What I thought we should do is first of all I asked what we have come to call the economics group, which is the Secretary of Finance, the BSP Governor, and the NEDA to give us a briefing. To give us a briefing on the general situation economically, because I think we can all understand that the most important area that we will have to deal with will have to be the economy. I think that is Segmen here?
I saw, I was watching. Good. Unprepared. Oh, Yeah, but if you tapos lead the prayer not yet, or Hindi might as well. prepared eh. So, okay, so before we start, Before we start. let us have our opening prayer. Opening prayer. Who will be leading us? Sino daw? Hindi ba prepared? Ako, sir. Sino ba yung Oh, gusto? nag-volunteer si Sara Duterte dyan. And Ako I, yung and I, na-assign Sarah, today. thank you for volunteering. Ito na yung In the name of last. the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mm. Lord, we thank you for the day that you have given us. Biruin ninyo yun. Pina-opening prayer nyo pa yung VP. Diba? Ibig sabihin, hindi sila ready. Walang, hindi na orient. Walang orientation, walang ano. So, ano ba yung point ko dyan? Pinakita ko na sa inyo, ulitin ko. Pinakita ko na sa inyo, example, yan. Peke itong conference meeting na. Pag may nakita kayo na ganito ang ano nila, yan mga ganyan, kunwari, preside meeting, hanapin nyo yung live. Hanapin nyo yung live kung nandun ba talaga yung meeting na yan, kung nandyan ba talaga yung VP Sara o nandyan. Kung halimbawa anong meeting yung check ninyo kung may live at kung doon sa live ay nandun mismo kasi malaking pinagkaiba nung cabinet meeting ng former administration kaysa yung ngayon. Yung preside cabinet meeting blah 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 nila yan. Front lang nila yan para ipakita na patuloy pa rin nagtatrabaho yung Pangulo ngayon. Pero in fact, isa po siyang tamad. Kung gaano tayo katamad, mas tamad itong Pangulo natin. So, wala na talaga tayong maasahan pa dito kasi panay front lahat, panay pakitang tao, picture kunwari, yung iba old photos. So, ano pa maasahan natin sa gobyernong ito? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!